Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakamadaling paraan para makapag-English kaagad. Okay? Siyempre, para maging madali po yung pag-i-English nyo, kailangan yung salita pong gagamitin nyo ay konti lang ang bilang. Di ba po ba? So, ito po yung pinakakaunting bilang para makapag-English po kayo ng tama o makagawa po kayo ng English sentence. At gagamit lang po tayo ng isang salita lamang. Katulad po nitong pray, na kapag tinagalog, magdasal ka. Okay, so ang ibig ko lang sabihin, itong magdasal ka ay maaari po natin i-translate sa English gamit lang po ang isang salita sa English. At ito pong pray. Isa pa, manatili ka. Kapag in English po natin yan, maaaring stay lang. Okay, itong lumanghap ka. Inhale. Huminga ka palabas. Exhale. Kumindat ka. Wink. Kumain ka. Eat. Sumaludo ka, salute. Lumangoy ka, swim. Mag-relax ka, relax. Tapos, iba pa. Okay po? So, nagagawa lang po natin yung ganitong klaseng English sentence kung gagamit po tayo ng pattern na subject plus intransitive verb. Okay? Ito pong intransitive verb po yan na yan po yung action na gagawin nitong ating subject o pinag-uusapan. Okay po? Okay, yan. Nilagay ko na po. Intransitive verb. Okay? So, meron po kayong dapat tandaan para makagawa po kayo ng ganitong English sentence na isang salita lamang po ang ating ginagamit. Dapat po ang ideya ng inyong English sentence ay dapat nag-uutos po kayo. Kaya kung mapapansin nyo, kumain ka, kumindat ka, huminga ka palabas, puro pautos po yan. Diba? Yan yung ideya niya. So, yan po yung dapat nyong tandaan. Dapat nag-uutos. Tapos po, yung ating subject o inuutusan ay dapat ito pong salitang ka o sa English ay you. Dapat po ganon. Yung subject po natin, ang gagamitin natin ay ka o sa English ay you. Okay, tapos yung verb po natin, yung action na mismong gagawin noong ating inuutusan, dapat po ang uri po noon ay intransitive verb, yung uri ng salita, na makikita nyo sa dictionary. Pag hinanap nyo ang pray, ang ibibigay sa inyo ng dictionary, kapag ang pinag-uusapan ay patungkol sa uri ng verb, ay intransitive verb. Okay? So, tandaan nyo na po. Okay, dapat nag-uutos, tapos yung ating uutusan o subject ay ang ginamit po nating subject ay you o ka sa Tagalog. Tapos, yung verb po o yung action na gagawin niya ay dapat intransitive verb. Okay po? Ngayon po, pwede rin pong maging dalawang salita po yan. Pwedeng you pray para sa magdasal ka. Pero pwede rin po itong pray lang. Okay? Ipaliwanag ko lang po kung bakit pwedeng maging pray lang. Okay? Kasi may batas po sa English na kung saan ay kapag nag-uutos ka po, ay okay lang na wag mo nang sabihin yung salitang ka o itong you sa English. Kasi po pag nag-uutos ka, alam na agad po nung inyong kausap na siya yung inyong inuutusan dahil nakaharap daw po kayo sa kanya at siya yung inyong kinakausap. Yun po ang dahilan. Kaya okay lang na wag mong sabihin ka. Okay? Pero sa Tagalog, kailangan po talaga nating isama itong salitang ka para lang malaman nung ating kausap na siya yung ating inuutusan. Okay? So, yun po ang dahilan kaya kung bakit maaaring isang salita lang po ang gamitin natin sa pag-uutos. Okay? So, kayo na lang pong bahala. Kung you pray, pwede po yan. O pray lang, pwede po yan. Okay? So, ngayon, iginawa ko na po kayo ng listahan ng mga intransitive verb na pwedeng isang salita lang po ang gamitin natin kapag tinranslate na natin sa English. So, ito po, simula pray hanggang sit. Tandaan nyo na po yan. Makikisulat po sa inyong notebook. Tapos itong roll hanggang relent. Tapos, sleep hanggang smile. Tapos, ito pong lead hanggang appear. Okay? So, makikitandaan po ito
ito. Bali, nasa 60 po yan na items na maganda pong matandaan para pag pinagagawa po kayo ng inyong teacher ng English sentence, tapos mabilisan, paramihan, edi ito, pwede nyo pong gawin ito. Okay? At saka marami po kayong matututunan ng mga panibagong salita na naman kung saan ay patungkol sa pag-uutos na isa lang ang salita ang gagamitin nyo. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi at maraming salamat po talaga sa panonood. Thank you po.